Okay, magandang hapon klase. Bago ang lahat, inaanyayahan kong magsitayo ang lahat. Sige. Luisa, maaari ba kitang imbitahin para pangunahan ng prayer ngayong araw? Sige, dito ka. So, magandang hapon mga klase. Tayo ay manalangin base sa ating paniniwala. So, tayo tumuha at manalangin. Amen Diyos, amin ang mapagdating ang mga nalituon. Papasalamat Panginoon sa araw, sa panibagong buhay, kanakasin Panginoon na pinagalaw mo sa amin. Pinag-pray po namin Panginoon ang aming gagawin pag-aaral sa araw na ito. Bigyan niyo po kami Panginoon ng karunungan at na matutunan namin Panginoon kung ano nga ba Panginoon yung mga nagbabago po po namin bilang mga nagdadalaga at patuloy Panginoon, nagabayan niyo po kami sa aming mga aktividad na gagawin sa araw na ito at maging mabunga Panginoon ang aming panghalatang talakayan Panginoon sa hapon na ito. Ito lamang po ang aming mga sabot mga panalangin sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Sige, maraming salamat. Luisa, maaari ka nang bumalik. Okay, so bago kayo umupo, ay pakicheck muna ang mga kalat sa ilalim kung meron man at pakiligpit ito. Pakiayos din po ang upuan at bilang panghuli, pakilabas lahat ng mga gamit para sa ating klase. Kung na-check na lahat-lahat, maaari na kayong umupo. Sige, magandang hapon ulit klase. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Eri at sa ika-6 na linggo na tayo ng ating aralin sa ESP7. So bago ang lahat, syempre, inaanyayahan ko ang lahat na mag-login sa ating attendance. So pakilabas ang mga gadget, kung kaya may mga cellphone, please pakilabas. Maaari nyo i-scan ang QR code na nakikita nyo sa screen o kung kayo man ay nahihirapan, huwag problema dahil maaari nyo i-search itong bit.ly sa inyong Google Chrome. Sige. So, maghihintay ako ng 1 minuto. Maaari na ba yun? Sige. Ayan. Hintayin lamang natin ang inyong ibang kaklase. Ayan, nakikita ko na si Shai. Nandito na si Julius. Okay. Luisa. Dana. Marinel. Okay. Sino yung isa? Okay, Michelle. Very good. Okay. So bago ang lahat, bago tayo magsimula, may ilan lang akong paalala sa ating aralin ngayong araw. Unang-una, makikinig sa ating talakayan. Inaasahan ko ang inyong atentibong pakikinig, lalo na mamaya sa pagbabahagi ng inyong mga kaklase sa mga gagawin natin, sa mga gawain. At aktibong makinig o makilahok sa mga gawain na mamaya ay ibibigay natin. So inaasahan ko na yung mga hindi pa nakapag-participate last time ay makakabawi kayo para sa ating aralin at mga gawain mamaya. Okay, malinaw ba yon klase? Okay, mahusay. So, naalala pa ba ang aralin natin noong week 1? Okay, sige, maaari bang balikan? Sinong nakakaalala pa ng particular na naging aral? Yes, Marinel. Sir, nakaalala ko po sa aralin natin ng week 1 po ay patungkol po sa kilos at kakayahan po ng mga nagiging natin. Kilos at kakayahan. Kilos at kakayahan. Mahusay. May iba pa bang partikular na naaalala tungkol sa dalawang konsepto na ito? Sige, kaya yan. Sino bang ibang nakakaalala? Marinel, gusto mo bang sundan ang inyong sinabi kanina? At naaalala ko naman sa ating talakayan ay mga kilos o kakayahan ng isang individual ay nagbabago pagtungkol niya po ng pagbibinataan ako, pagdadalaga, sapagkat nung siya'y nasa bata pa po, for example, or halimbawa, ang kanyang mga ginagawa ay mga light na mga routines lang or mga gawain o mga kilos. Pero nung siya'y nagdadalaga o nagbibinata, nagkakaroon na siya ng mga gampani o particular na participation sa kanilang bahay. Okay, mahusay pa, babago sa gampanin. Okay, maraming salamat. Okay, so para simulan ng ating araw, ating aralin sa araw na ito, magtungo tayo sa unang gawain ng klase. Para sa ating pangunahing gawain, maaari ka na bang burahin ang nakasulat sa board? Ayan. Maaari bang mayroong magbasa ng ating panuto? Okay, Ellie? Basahin at kukunin ko pati ito. Basahin ang mga sumusunod na pangyayari at lalagyan ng sticker kung ito ay kanilang ginagawa o di ginagawa. Isnan ang QR code. Okay, maraming salamat, Ellie. No, mayroon ba tayong mga katanungan? Wala nang katanungan. Okay. Ngayon, pupunta na tayo sa ating gawain. Ayan.
No? Ayan, inaanyahan ko nga pala na tumayo ang bawat isa. Okay? Ayan. Wait lang. Ayan. Ginagawa o di ginagawa. Para sa unang slide, unang pahayag, pinapangalagaan ko ang aking pisikal na katawan sa pamamagitan ng regular na pagligo. Ginagawa o di ginagawa? Umayos. Umayos. Ayan. Okay. Para naman sa ikalawang pahayag, ginagawa o di ginagawa, buong sinop kong ginagampanan ang mga tungkulin ko sa aming tahanan, katulad na lamang ng pagpapanatili ng kalinisan nito. Nakikita ko ang lahat na naglalagay sa ginagawa. Okay. Ngayon, para sa ikatlong pahayag, ginagawa o di ginagawa, buong sikap kong pinagyayaman ang aking mga hilig, interes at talento sa pamamagitan ng pakikilahok sa iba't ibang gawain na magpapayabong dito. Ginagawa o di ginagawa? Okay, so ngayon nakikita natin meron ng mga sticker na nakalagay sa di ginagawa, no? Ayan. Para sa huling pahayag, okay, bilang isang kabataan, aktibo akong nakikibahagi sa mga iba't ibang proyektong pangkomunidad sa aming barangay. May mga ginagawa ba o di ginagawa? Okay. Ayan, maraming salamat sa inyong mga tugon. No? Ngayon nakikita natin na mas marami o lamang ang bilang ng mga stickers na nakikita natin sa mga tungkulin na ating ginagawa kung ikukumpara natin sa mga tungkulin na hindi natin ginagawa. Ngayon, para mas palalimin pa natin ang ating mga, okay, maaari na pala kayong umupo, no? Ayan. Ngayon, para mas malalimin pa natin yung mga natutunan natin tungkol sa tungkulin, ngayon, Ayan, at para mas lalo natin iproseso, kung ano nga ba yung mga tinukol ninyong tungkulin, kung bakit nga ba ninyo ginagawa yung mga sumusunod na pahayag kanina na ating binanggit. Yan naman para sa unang tanong. Kanina mula dun sa 5 pahayag na binanggit natin, di ba? Ano yung word na pinaka-common na nakita nyo sa 5 or sa 4 rather na pahayag na sinabi natin doon kanina sa gawain? Meron ba nakakapansin kung ano yung isang word na makikita nyo common sa lahat ng pahayag? Tungkol saan kaya yung 4 na pahayag na yun? Ano kaya yung tema or mensahe na pinapahatid ng bawat pahayag? Kasi sinasabi, paliligo mo daw. Kung ikaw daw ba ay hinuhubog mo ba yung kakayahan mo or interest mo sa iyong sarili? So, yes, Mari. Ano kayang tema yung pinapahayag mo doon sa 4 na pahayag? Ang mga pahayag ko ay makatungkol sa iyong sarili gampanin mo. Gampanin, yes. Okay, salamat, Mari. Any hands ba? Kasi, di ba parang may iba't ibang domain kanina or iba't ibang aspeto yung binanggit na gampanin. Gampanin sa? Meron ba nakakatukoy doon sa una kung kaninong gampanin yung tinutukoy niya? Yes, Shai. Yung unang teacher, gampanin sa sarili ko. Okay. Pwede mo bang i-recall kung ano yung specific na pahayag na nagpapahayag about sa gampanin sa sarili? Ano po? Tungkol sa pag-iibig ko, Ayun. Sige, maraming salamat, Shai. About sa self-care o sa pangalaga sa sariling katawan. How about sa another aspect naman? Ano kaya yung gampanin pa na tinukoy doon sa mga pahayag? sa gampanin sa ating teacher, gampanin sa ating pamayanan. Okay, pamayanan. Okay, salamat. Salamat. Any other hands pa? Mula doon. Ano pa kaya yung domain or aspeto na tinukoy doon? Meron na sa sarili, sa pamayanan. Saan pa kaya? Any other hands aside from Mari? Yes, sir. Kung pabalik po sa slide,
Okay. Sige. Ayan. So, ayan. Wala dito sa mga ayan. Ito yung mga pahayag na, ayan, nasabi kanina ni Shai for number 1. Ito kaya, ano kaya, saan kaya, specificong gampanin nito pinapatungkulan? Yes, Ed. Maaaring po, kung babasahin ko naman yung maaaring mo yung dalawa ito. Pareho po sa tahanan, sa bahay, at isa ay sa kapaligiran naman. Then po, kaya po talaga naman po dito yung word na tahanan, yung pagpapanatili ng pag-iisa. So, may dalawang aspeto. Okay, maraming salamat. Pero siguro kukunin ko yung word area na tahanan dahil ayun naman yung pinaka-konsepto na binabanggit doon sa pahayag. Sige, another hands pa. Last na lang. Kung ano pa yung tinutukoy na aspeto doon sa ating pahayag. Yes, Mr. Julius. Ano yung isa pang aspeto na tinutukoy doon sa mga pahayag? Aside from sarili, tahanan, and pamayanan. Pamilya po. Okay, nasabi na sa paaralan. Yes, Mitch. Ano pa yung iba pa? Yes. So, parang pagkilala sa pag-aaral. Okay, sa paaralan. Ayan, natutuwa ko dahil nadidistinguish ninyo yung mga pahayag na ating binasa at sinagatan kanina. Dahil kita natin sa board na natukoy ninyo kung ano-ano ba yung mga pahayag na yun at kung yun ba ay inyong ginagawa or hindi ginagawa. Ngayon, ang tanong ko, sino ba dito yung nahirapan ba kayo o nadalian lang kayo sa naging gawain natin? Nahirapan ba kayo o nadalian ba kayo na tukuyin kung tungkulin ko bang maligo araw-araw or tungkulin ko ba nahubugin yung interest at talento ko? Sino dito yung nadalian? Sige, yun muna, raise hands kung sino yung nadalian. Meron ba dito nahirapan sa ilang bagay, like sa ibang pahayag na hindi nila maintindihan? Yan, grade 7, wala kayong hindi naintindihan? Yes, Shai. Ano yung ano? Ako, teacher, yung yung gampanin ko bilang mamayan, bilang mamayan. Bilang mamamayan. Siguro dito sa ating, okay, sa pahayag number 4, which is yung about sa pakikibahagi sa mga pangproyektong pangkomunidad sa aming barangay. Ayan, so doon ka lang nahirapan. Meron pa bang iba pa nahirapan sa iba pang pahayag na hindi nila maintindihan or hindi nila ginagawa sa kanilang. Ayun. So wala naman. So ngayon, next question naman, wala doon sa 5 pahayag. Alin doon yung, sino dito yung nagdikit dito ng, kasi ito may 2, 4, 6, 8. Sino dito yung nagdikit sa hindi ginagawa? Ano yung dinikit? Sige, si Mitch muna. Ano yung tinukoy mong pahayag na hindi mo ginagawa? Yung sa may dito ko na yung ginagawa mga bodies, yung mga teacher, yung Yung pagkakul mo sa talento. Ayun. Bakit hindi mo siya ginagawa? siguro po kasi hindi ko po siya pag nabibigyan ng pansin sa aking sarili ay hindi siya napagbilangan. Dahil yung mga interest ko. Kasi parang wala na sa oras. Wala ko sa oras ko kasi Pero aware ka naman kung ano yung mga following ways na pwede mong gawin para mapagyaman or hindi mo din alam? Okay. Sige, mamaya malalaman natin yan. Baka pwede nating mapalawig yan sa ating talakayan mamaya. Sino pa dito yung yes, Dana? Saang pahayag naman? Ayan. Ayan. Okay. Okay. Ayan. So, ang pinakalumulutang na pahayag na hindi ginagawa ng lahat ay yung sa dumi ng komunidad. Dahil ilang taon na ba kayo ngayon? At meron na bang mga projects sa community, okay, na hindi pa kayo na i-involve? Kasi, tama ba kayo pa lang ay patungtong pa lamang sa 13 pa lang. Okay. Sige. Ayan, next question naman. Mula dito sa mga gampanin na ating natala sa sarili, na gampanin nyo para sa sarili, sa tahanan, bilang isang mag-aaral at sa pamayanan or sa komunidad ninyo, pwede ko bang malaman kung ano yung katangian na nararapat nating tanglayin para patuloy nating magampanan at mapagyaman yung mga gampanin na tala natin kanina, kunwari, gampanin sa sarili, tahanan, mag-aaral at pamayanan. Ano kaya yung katangian na dapat nating taglayin or dapat nating isabuhay para patuloy na
ma-fulfill or magampanan yung mga tungkulin natin. Yes. Naalala ko sa discussion po natin last week, teacher, kasi binanggit po natin na dahil po kami ay nagpipinadahan na dalaga na, kaya nagkakaroon po kami ng mas mabigat, hindi naman po ganun sa mabigat, pero mas nag-increase po sa amin po dapat kami sa skills namin. Kung kaya kung sa tanong nyo, sa palagay po po ang dapat sa tayo, dapat mas maging responsable kami sa aming ikikilos o sa aming mga gagawin ngayon, lalo na nagpipinadahan ng dalaga po. Hindi dahil sa ito po ay kailangan namin, hindi dahil kami po ay nagtutulad na sumunod sa mga inaasahan po sa amin sa panahon. Okay, yes, Shai. Ano ka ba? Teacher, nagdagang ko lang po yung sinabi ni Ray na responsibilidad ng mapanahon natin. Bilang partner ng komunidad, isang kabataan, kailangan na maging mapalagutan namin sa aming nakaganan. At sa pangalaman, kasama na rin dito ang aming kapaligiran. Okay, sige. Maraming salamat. So, na-highlight dito yung word na pagiging responsable. Ayan, ano naman kaya yung tingin ninyo sa mga gampanin or sa mga gampanin or tungkulin ninyo na hindi nyo ginagawa dati na dagdag na ngayon, na kayo ay tumatanda na? Ano kaya yung dapat na karakteridad or maging tingin natin mula sa mga dumadagdag na tungkulin or gampanin natin bilang isang nagdadalaga or nagpipinata? Di ba dati ng bata medyo laro-laro lang, pero kasi ngayon meron na kayong mga dumadagdag na gampanin. Ano kaya yung dapat yung maging karakteridad kapag tinitingnan nyo yung mga bagong tungkulin at gampanin na nakaataw na sa inyo? Meron ba? Yes, Marinel? Teacher dapat po siguro bukod po sa pagiging responsable, dahil ay sapat na pagiging na po ang aming mga kumpanya po. Dapat din po siguro maging obedient. Okay, masunurin. Masunurin po. Okay. At syempre, hina-highlight din dito yung kahalagahan na maka-adapt tayo sa pagbabago ng ating mga gampanin at tungkulin. And lastly naman, sa inyong palagay, anong kahalagahan ng aktibong pagkilala at pagtugon sa patuloy na pagbabago ng mga gampanin at tungkulin natin ngayon? Na kayo ngayon ay nagbibinata at nagdadalaga na. Ano kaya yung importance na makilala or malaman ninyo na ito ay tungkulin ko na, ito ay bagong tungkulin ko na at gampanin ko na kailangan kong gampanan? Ano yung kaya yung kahalagahan nun? Na malaman ninyo at magkaroon kayo ng awareness. Yes, Eddie. Sa palagay ko po, teacher, mas nagiging responsable po ang isang tao dahil po tumutugon po siya o sumusunod po siya sa mga inaasahan sa kanya bilang nasa specific na age na po na yun. So, dahil po sa nagiging mas responsable siya, alam niya po kung ano yung kailangan niya gawin, hindi dahil sa ito yung alam niya na yun lang yung kailangan niya gawin. Hindi sumasabay siya sa ano yung nahingian sa kanya sa panahon na inaasahan na ikilos niya yung specific na bagay niya. Katulad po ng mga nabanggit sa akin sa gawain niya. O sige, eto last question na lang. Ano kaya yung kahalagahan ng proseso ng patuloy na practice para patuloy ninyo magampanan yung tungkulin ninyo at gampanin nyo bilang nagdadalaga at nagbibinata? Syempre, bago pa lang kasi yung mga tungkulin at gampanin na meron kayo ngayon. Paano nyo siya mapapagyaman pa? Ano kaya yung kahalagahan ng continuous practice o yung patuloy na sasagawa ng gampanin na tungkulin na yun para mapagpayaman nyo pa? Yes, Julius. Yes, Julius, stand up. Ano kaya yung kahalagahan ng patuloy na pagpapractice natin ng mga gampanin na tungkulin para mapagpayaman pa natin? Ano po? Mas napapaganda rin po yung relasyon. Napapagyaman yung gampanin? Okay, so tama yun. Napapagyaman natin at mas nakikilala natin kung ano ba yung kahalagahan ng tungkulin at gampanin natin bilang isang mga nagdadalaga at nagbibinata. So I hope doon sa ating naging gawain at talakayan ay naliwanagan kayo kung ano yung importansya ng gampanin niyo sa sarili, tahanan, mag-aaral, at pamaya natin kung paano hina-highlight nun yung importansya na kayo ay maging responsable. At para naman sa mas palawakin pa natin yung mga sinulat natin konsepto kanina sa ating board, ay tadako na tayo sa ating talakayan. Para formal nating simulan ang ating diskusyon, narito ang ating layunin. So sa loob ng 50 minutes na ating magiging diskusyon, inaasahan sa mga mag-aaral na pakibasa ng unang bullet. Natutukoy ang mga tungkulin bilang nagdadalaga at nagbibinata. Okay, yung sumunod naman, Julius. Nakapagmalikat ng mga pananagutan sa kanyang mga tungkulin bilang isang nagdadalaga o nagbibinata.
At sa panghuli naman, Dana, Nagagawa ng mga kilos sa pagtupad ng tungkulin bilang nagdadalaga at ayan. So ngayong alam na natin ang ating layunin para sa ating klase, narito muna ang aking inihandang video. So ang ating magiging talakayan ngayon ay patungkol sa mga tungkulin bilang nagdadalaga o nagbibinata. Okay, so narito ang aking inihandang video para mapanood natin. Alam niyo, sa mga hindi kailangan marami, hindi kailangan sulit ng pag-aaral. Hindi kailangan matulog lang na pag-aaral ng hindi kasi hindi kailangan sila, ako, working student, kailangan pa sa tayo pag-aaral ng pag-aaral kasi ako hindi mag-aaral sa sarili ko. Sobrang kasi nakakayo mo pagsabay-sabay yung mga bagay-bagay. Ayan. So, napanood natin lahat ang video. Naintindihan ba at narinig ba ang ating pinanood? Okay. So, ano ang pinakatumatak sa inyo sa lahat ng sinabi ng ating nasa video? Dirisa? Yung teacher, yung hirap po niya kasi sabi niya hindi lang daw po siya, estudyante, nagtatrabaho din po siya. Parang makita ko po ata namin siya. Hindi naman po kami nagtatrabaho. Ayan. So, nakita natin sa video na siya bilang isang tao ay marami na siyang ginagampanan na tungkulin sa kanyang buhay. Kahit na sinabi niyo nga ay kasing edad niyo lang siya. So, ang mga ginagampanan niyang tungkulin na yon ay para daw sa kanyang sarili, no? At para sa kanyang bilang mag-aral. Ayan. So, makikita natin na bata pa lang siya ay meron na siyang iba't ibang ginagampanan na tungkulin. So, sinasabi nga kasi na habang tayo ay tumatanda, ay nadagdagan ang ating mga responsibilidad sa buhay. Kaya naman, ngayon kayo na nasa stage na ng pagbibinata at nagdadalaga, alam na ba ninyo ang inyong mga tungkulin na dapat ninyong gampanan sa buhay? Opo. So, siguro hindi pa kayo masyadong familiar, pero ano para sa inyo ang tungkulin? Sino ang may idea kung ano ba ang tungkulin? Sa mga naging natin kanina, mga aktibidad, nag-ulit-ulit ang sinasabi, ano para sa inyo ang salitang tungkulin? Sige, Luisa. Teacher, siguro po yung kunin yung dapat ulit-ulit na ginagawa. Kasi kung parang kami ulit-ulit po kasi namin ginagawa, naglalaro. Naglalaro. Kung kunin ko po, ito pong bata ko, maglalaro. Ayun. So, tingnan natin kung ano ba ang pagpapakahulugan talaga ng para sa salitang tungkulin. Ayan. Ayan, so sinasabi na ang tungkulin ay ang ating mga gawain na inaasahan para sa isang tao. So, gaya nga na sinabi ni Luisa, noong siya ay bata pa, o nung kayo ay bata pa, inaasahan na bilang bata ay maglalaro lang kayo, ganyan. At ngayong nasa stage na kayo ng pagbibinata at pagdadalaga, ay meron pang iba't ibang tungkulin na inaasahan na para sa inyo na gagawin. So, ngayon, alamin natin kung ano ba ang iba't ibang tungkulin na ating gagampanan bilang isang nagdadalaga at nagbibinata. Ayan, para naman sa ating magiging talakayan, no? Sige. Total na sabi na ang mga aspeto. Unahin na natin. Ano kaya sa tingin ninyo ang una nating aspeto? Ang aspeto ng sarili. Ayan. Siyempre, meron tayong responsibilidad o meron tayong tungkulin para sa ating sarili na responsableng tingnan or responsableng gawin ang mga magiging pagbabago sa atin, no? Meron bang pwedeng unang bumasa mula sa ating dito? Sa physical na pagbabago, mga bullets lang. Yung 5 bullets. Okay, sige, Mari. Pisikal na pagbabago. Biological na katawan ng kabayan lalaki, mga nahuhubog katulad ng bibig sa babae, mga nahuhubog katulad ng alam sa akin sa lalaki, mga nahuhubog katulad ng buhok sa iba't ibang parte sa parehas na kasalan. Ayan, no? Ang unang aspeto sa physical ay ang paghubog, no? May mga iba't ibang paghubog. Ayan, katulad ng dibdib mula sa babae sa physical na katawan. At ang Adam's apple naman na yan. Katulad ni Sir ngayon, meron na siyang Adam's apple, no? Kaya naman, ang pagtubo rin ng mga buhok sa iba't ibang parte ng katawan. Sino dito medyo may nagiging pagtubo na ng buhok sa kilikili? Ayan, ayan. Parte yan ng inyong pagdadalaga, syempre, ng pagbibinata. Kaya naman, sino ang gustong sunod na bumasa? Tungkulin ulit ito sa sarili. Mula muna sa psychological na pagbabago. Si Luisa, okay lang ba? Sige nga.
Physiological na pagbabago, mga hormonal na pagbabago mula sa lalaki pagtaas ng testosterone at epekto nito, at para naman sa babae pagtaas ng estrogen at epekto nito. Ayan. No, so psychological na pagbabago, pag sinabi natin psychological, ito yung the way ng ating pag-iisip. Ito ang psychological. Ngayon naman, bakit, sir, ano ang meron sa ano? Ano meron kay testosterone as estrogen tapos sa psychological? So, ang pagtaas kasi ng testosterone mula sa isang lalaki, medyo mas nagiging critical lang pag kanyang pag-iisip. Mas nagiging critical lang kanyang psychological na pagbabago. Kadalasan ito ay dahil sa biological na epekto na kung saan ang lalaki ay siya ang nagiging parang protector. Ganun kasi ang nagiging epekto nito sa psychological ng lalaki. Samantala naman ang pagtaas ng estrogen sa babae, medyo mas nagiging effective siya or medyo mas nagiging caring ang isang babae dahil naman ito rin ay rumiresponde sa biological na dahilan na kung saan pag ang babae ay nanganak, siya ang kadalasan nag-aalaga sa kanyang magiging anak. So, ganun ang nagiging epekto ng mga hormonal na ito sa katawan at sa psychological na aspeto ng ng pagbabago sa pagbibinata at pagdadalaga. Kaya naman, sinong gustong bumasa para sa emosyonal na pagbabago? Okay, sige, si Dana rin muna. Para naman po sa emosyonal na pagbabago, pagpapaunlad ng talento at kakayahan ng gustong paggamit nito at makabuluhang paggamit ng hilig. Ayan. Ngayon, tanong ko na muna sa inyo, sino sa inyo ngayon ang medyo nagkakaroon na ng hilig o mga, alam mo yun, parang nasasabi na nila na gusto nila sa arts, gusto nila sa pagkanta, sa pagsayaw, sino-sino? Sige nga, Shai, ano yung hilig mo? Hindi po, sir. Ano po? Mahilig po akong kumanta. Kumanta, wow. Sino pa? Sige. Ako po kayo po kasi lalaki na naman ako. Ano? Yung ano, Yung ano po? yung pagsasayaw po. Pagsasayaw. Ako po yung mga kalaro ko. Sige. Malaki ikaw. Ano naman nagiging, mga hilig mo? Ako po nahihilig po ako sa pagsusulat. Ayun, pagsusulat. Sige. Yun yung mga yun yung mga nabubuo ng hilig natin. At, gano'n ka ba? Kaya po nahihilig po ako sa music po, sa Yes. Wow. Ayun. Yun yung mga nagiging nabubuo natin ng mga hilig. At nakaka-epekto ito sa ating emosyonal na aspeto. Nagiging masaya ba kayo kapag ginagawa niyo itong hilig na ito? Ayun. So, doon natin nakikita ang connection ng emosyonal at ang ating hilig. So, sige, itutuloy na natin siya. Meron pang isang klase. Lilipat naman tayo sa sunod na aspeto. Sa tingin niyo, ano naman yung sunod na aspeto? Ayun, sa tahanan. So, sige, sinong maaaring magbasa? Ako, teacher. Sige, Shai. Mga tungkulin sa pamilya bilang anak. Una, tungkulin mahalin at iputog na kayo sa pamilya. Sunod, ibahagi ng pananaw at salawin at matutong pakinggan din ang suloobin ng sa pamilya. Ang Pagiging? magiging Maingat? Bakit may pagiging maingat sa paggastos? Yun, sige, tignan na muna natin. No? Ayun, ang una sa lahat, tungkuling mahalin at makipag-ugnayan. Bigyan natin ng emphasis sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. Yun, bigyan natin ng emphasis sa pakikipag-ugnayan sa pamilya na kung saan, dahil sa maraming pagbabago sa pagbibinata at pagdadalaga, minsan mas kadalasan natin or mas kailangan natin ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ukol sa mga pagbabago na ito. Kaya naman sa pangalawa, ibahagi ang pananaw at sa loobin. Tapos matuto rin tayong makinig mula sa kanila. So, dahil nga marami tayong pagbabago at sila naman ang ating magiging gabay, minsan, kailangan na rin natin makinig sa kanila sa kung ano man ang magiging suggestion nila. Kaya naman, pagiging maingat sa paggastos. Ayan, no. Dahil na, Teacher, may naisip ko kasi biglaan na kung bakit nalagay. Sa tingin namin, kasi po, tinuturuan kami ng parents namin na mag-budget. So, ayun. Yun. Totoo naman, no, na sa ganitong stage na pagbibinata at pagdadalaga, dapat natututo na rin tayo maging responsable sa ating pera. Naway malinaw na sa inyo ang inyong tungkulin sa sarili at sa pamilya bilang anak. Ngayon, dadako naman tayo sa susunod. Ano naman ang susunod nating tatalakayin? Patungkol sa ating tungkulin bilang mag-aaral. Ayan. Sino ang nais magbasa ng unang bullet? Na bilang mag-aaral, meron tayong tungkulin? Rafi. Ayan. Bilang mag-aaral, meron kayong tungkuling mag-aral ng mabuti dahil gaya rin ng nabanggit sa video kanina na hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral at makapag-focus dito. Bali sa pangalawang bullet, sino naman ang gustong magbasa? Eri, gusto mong basahin? Magkaroon ng masiging pagdanais na matuto. Maraming salamat. Magkaroon ng masidhing pagdanais na matuto dahil alam natin
at nararanasan ninyo kung gaano kahirap ang mag-aral. Kaya nararapat lamang na magkaroon ng masidhing pagnanais. Bilang mag-aaral, maraming mga challenges, mga pagsubok na inyong nararanasan. At dahil doon, mas nagiging mahirap ang inyong pag-aaral. Ngunit pag kayo ay nagkaroon ng masidhing pagnanais o nagkaroon kayo ng interes sa pag-aaral, mas napapadali ito. Ngayon, sa pangatlo naman, sino ang gusto magbasa? Mari. Gamitin ang kakayahan ng pagbabago ng isip. Ayan. Gamitin ang kakayahan na pagyamanin ng isip. Lahat kayo, naniniwala ako na merong mga kakayahan at dapat ninyo itong ginagamit at isinasagawa sa paaralan at sa labas ng paaralan nang sa gayon ay makatulong din ito sa inyong sarili, sa kapwa, and sa komunidad. Yes, Luisa? Actually po ba napapakayaman po ng alaman kakayahan ko ito sa po sa mga work po kayo? Sinasali mo? Ay, oo. Siyempre naman. Dahil yung mga organizations na inyong sinasalihan bilang mga mag-aaral at bilang mag-aaral, yun ay parang extension ng inyong mga natututunan. Diba? At yun, napapalawig ninyo ang inyong mga kaalaman doon. Okay. Ngayon, dadako na tayo sa ano naman kaya ang inyong tungkulin bilang mga mamamayan? Sino ang nais magbasa ng 2 bullet? Yes, Shai. Bilang mamamayan, makibahagi sa gawain ng pamayanan kasama ng ibang miyembro nito. 2, sumasali sa mga samahang pangkabataan. Ayan. Dito sa nabanggit, bilang mamamayan, nararapat lamang na makibahagi sa mga gawain ng pamayanan at sumasali sa mga samahang pangkabataan, katulad na lamang ng mga iba't ibang proyekto na sa kapaligiran, sa pangangalaga sa kapaligiran. At dito, mas naipapakita na nagkakaroon ng pakikiisa at nagiging mabuting tagasunod din kayo ng inyong komunidad. At sino ulit ang nais magbasa ng unang bullet? Yes, Julius. Maging mula sa mga kailangan at solidarity ng pagtao. Yun bilang mamamayan, dapat lamang na maging mulat sa mga pangangailangan at suliranin na nangyayari sa ating komunidad. At dahil doon, dahil nagiging aware na kayo sa mga pangangailangan, sa mga problema ng inyong komunidad, maaari ninyo itong iparating sa mga kinauukulan nang sa gayon ay magkaroon ng solusyon. At ayun, masolusyonan ang mga pangangailangan at ang suliranin. At ang huli naman, sino naman ang gustong magbasa? Yes, Luisa? Tuturuan na po sa maglingkod at magiging tapat sa pamilya. Yan. Maraming salamat, Luisa. At dito, at lastly, bilang mamamayan, nararapat lamang na magkaroon kayo ng bukas na puso at isipan na magkaroon ng pagkukusa, na maglingkod, at nang sa gayon, mas mapapatupad, mas makakakilos kayo ng maayos, at makaka-join kayo sa mga iba't ibang proyekto na naglalayong mapabuti ang komunidad. Ayan. Ayun lamang sa ating mga tungkulin. Meron ba kayong mga katanungan? Wala naman. Okay. Naway malinaw sa inyo at maisagawa ninyo ang inyong mga tungkulin bilang nagdadalaga at nagbibinata. Ngayon, babalikan na lamang natin ang ating mga pinag-usapan ngayong araw. At ngayon naman ay palagi nating tatandaan ang ating mga tungkulin bilang isang nagdadalaga at nagbibinata. Muli, para sa ating sarili, meron tayong pagbabago sa ating physical, psychological, at emotional. Dito natin na dapat pinapahalagahan yung ating mental, yung ating physical na pangangatawan, yung mental na ating pag-iisip. At bilang isang mag-aaral, dito naman pumapasok yung ating gampanin na mag-aral na mabuti upang makapagtapos. At bilang isang anak ay makipag-ugnayan sa mga miyembro ng ating pamilya at makibahagi rito. Ayun, nandito rin yung pumapasok yung pagiging responsable natin sa pamamaraan ng pagtitipid sa paggamit ng pera. At syempre, bilang isang bahagi ng ating mamamayan, dito, ang tungkulin natin ay makibahagi sa mga proyekto na inilunsad ng ating mamamayan upang mas mapabuti ang ating pamayanan. At ngayon, alam nyo na, dumako naman tayo sa parte kung saan aalamin ko kung ano yung natutunan ninyo sa ating aralin. Para sa ating gawain, ang pamagat ng ating gawain ay tungkulin mo, itablo mo. Sino ang maaaring magbasa ng ating panuto? Go, Michelle. Ang klase ay mahahati sa 2 grupo. Ang bawat grupo ay gagawa ng tableau na nagpapakita ng pagsasagawa ng kilos na tumutupad sa kanilang tungkulin bilang nagdadalaga at nagbibinata. O ayan, ang sabi sa ating panuto, 2 grupo daw ang mahati sa klase. So, ang unang grupo ay itong nasa harap, ang ikalawang grupo ay nasa likod. Maaari na kayo mag-form ng circle para alam niyo kung anong mapapag-usapan niyo para sa ating gawain sa araw na ito. Ayan, ito ang mechanics ng ating tableau. Ang unang grupo ay magsasagawa ng kilos ayon sa Kanilang
bilang pamilya, bilang anak. Ayan ang gagawa niyo ng tableau. Ang ikalawang grupo naman ang gagawa niyo ng tableau ay Magsasagawa ng kilos ayon sa kanilang tungkol bilang mag-aaral at mga Ayan, malinaw ba? Ang gagawa niyo ng tableau? Okay. So, ito ang oras ng tableau. Bibigyan ko ng 2 minuto upang maghanda. Ayan, maghanda na kayo. Bibigyan ko kayo ng timer. Ayan, ano ang pag-uusapan nyo? Ano po, mag-i-invite po kami ng gathering. Okay. Na makita ko. Malinaw naman sa inyo yung instructions. Okay. So, kamusta ang grupo nyo? Okay, mabuti naman. Yan, meron pa kayo 1 minuto para magplano. Ayan, habang nagpaplano kayo, bibigay ko yung rubric. Ayan. Pag ready na kayo, umupo muna kayo para may paliwanag ko ang sistema ng ating tableau at ang rubric. Ayan. Makiupo kayo kasama ang inyong grupo. Okay. So, upang ipaliwanag ang mechanics ng ating tableau, kailangan may 3 minuto ang bawat isang grupo. Maximum ng 1 minuto sa pagsasadula. Tapos, may magsasabi sa grupo nyo ng freeze. Freeze. Tapos ipapaliwanag yung nasabing tableau. Okay, tumunog yung stopwatch teacher. Ayan, ulit. Bali 3 minuto ang total presentation nyo. 1 minuto sa pagsasadula, 2 minuto ang freeze at pagpapaliwanag ng tableau. Malinaw ba ang mechanics? Para sa ating rubric, kailangan nyo magpakita ng 3 o higit pang kilos sa pagtupad ng inyong tungkulin. Tapos, malikhain nyo ipakita ito. Tapos, malinaw dapat tatakma sa paksa. At huli, nasunod ang itinakdang oras sa pagpepresenta, which is 3 minuto. So, handa na ba? Pwede ba makuha ng thumbs up? Ayan, mahusay. So, una na tayo sa unang grupo. Unang grupo, maaari na kayong tumayo at simulan ang inyong tableau. Ayan, handa na ba? Nakakain na ako Sige, kumain ka dyan. Luto na ako sa akin. Nakapagpunas na muna ng salamin ng bahay. Please. O, sino ang mapapaliwanag? Pag nasabi nila ang freeze, pwede na agad ipaliwanag. Marami sa ito, pinakita ko namin yung ganito na pupunin ko sarili at sa pamilya. Sa pupunin ko sa sarili, ginagawa po namin, halimbawa yung pagkain, para po siyempre sa sarili, no, para lumakas, hindi mag-relax sila mama at papa. Doon naman po sa ano ginagawa kanina. Paglilinis naman ay bilang sariling ano na din, no, sariling tungkulin na halimbawa pangalagaan ko maging i-keep clean in English mo. So, yung Tagalog, yung kanyang halimbawa kwarto, sa akin naman po ay yung pagliligid ng aking mga ginagawa, particular po sa mga pinggan. Pero bilang ano po, bilang bahagi po ng pamilya, ito po mga ito, yung mga pinsan po ito, ay tulong na rin po sa family members natin, especially sa mga parents. Dahil kadalasan po mga parents ay mga may trabaho din ito ng buhay. So, hindi na po matutulaga ng kanilang trabaho. So, enjoy na po siya na tungkulin sa sarili at sa Mahusay. Bigyan nga natin sila ng masigabong palakpakan. Yan, na ipaliwanag ni Eri yung tungkulin nila bilang
sa sarili at paano ito makakatulong sa pamilya nila. Ano kaya masasabi ng ikalawang grupo doon sa tablo ng unang grupo? Mari, ano masasabi mo? Nagpakita po ng mahusay na presentasyon ng unang grupo sapagkat malinaw po nila na ipakita ang pagtungkulin sa pamilya at sarili. Mahusay. Ngayong nailahad mo na ang inyong komento para sa unang grupo, ang grupo mo naman ang magpapakita ng presentasyon ng inyong tablo ukol sa inyong mga tungkulin bilang nagdadalaga at nagbibinata sa inyong pamayanan at sa paaralan. Maaari na kayong tumayo at pumunta sa harapan, group 2. Magandang araw po kayo po ang dalawa. Ang ganoon sa amin ngayong araw ay ang aming grupo na nagkakala po ng ating pamilya tungkulin bilang sa tagaran kung sa tulong sa pamilya. Bakit? Sige ako magiging gagawa para sa isip ng mga kailangan natin sa events. And gusto ko pagpapakita natin yan para sa gagawin natin events sa school ng work natin para sa mga grade 7 at grade 10. Para malaman natin kung ano ba yung mga tulong sa pamilya at training na natin. Uy, important po ang nakakatulong ko sa iba. I-share ko nga. Sige po, makakatulong sila po pag-ayos ng mga pamasunod na natin sa pintura at pagiging na sa parang makasuwaso. Please, ayun po, yung isa ka po po kay Mari, ang ginagawa niyo po na itutulong po sa Brigada Eskwela po bilang sa mag-aaral na magsaayos po ng mga upuan para po sa pagsaayos ng mga rooms at upuan para sa lahat pong pasaban. Ayun po ay ginagampanan niyo po yung tutulong sa mag-aaral, nagagamit po ng mismong classroom ngayon at bilang isang parte rin po ng pamayanan na ini-ensure po na malinis po yung kapaligiran po ng mga bata po sa pasukan. And then si Juniors naman po, yung tungkulin naman po na isitamang paggamit po ng social media at ng data. So yung pagiging matalino at masino po sa pag-disseminate or sa pag-share po ng mga posts or information na meron po siya sa kanyang social media. At ako naman po, tumutulong naman po ako sa pag-science po bilang isang leader po sa org po namin na magkaroon po ng mga events na makakatulong din po sa kapwa ko mag-aral na magkaroon po ng kaalaman tungkol po sa pag-volunteer po. Since ayun po yung aim po ng aming org po. Mahusay, group 2, bigyan nga natin sila ng 3 bagsak. Yan, maaari na kayo mag-upo. So, pinakita ng group 2 yung tungkulin nila sa paaralan, sa pagtulong nila sa Brigada Eskwela, tapos naman, meron tayong org leader, tapos merong nag-share ng magandang informasyon. So, ano masasabi mo dun sa ikalawang grupo, Napakahusay po, sir. Actually, nung pagpasok ko nila, natutuwa ako dun sa napaka-organized ng kanila maging output. And with regards naman po kanila dun sa pagpapaliwanag, napakahusay po din. Hindi ko po akalain na ganun po yung magiging presentasyon. Iniisip ko po yung mga simpleng gawain lang sa school na halimbawa pag-aaral dahil po yung napagin kanina sa ating discussion, pero ito po yung pinakita nila. Napaka-creative po yung naging presentation over. Ayan, mahusay. Dahil sa inyong malikhaing paggawa, bigyan nyo nga ang sarili nyo ng 1 bagsak. Ayan, mahusay. Dahil dyan, dadako na tayo sa ating pagsusuri. Ating pagsusuri na pinamagatang ako bilang nagbibinata o nagdadalaga. Sino maaaring magbasa ng panuto? Eri? Ako bilang nagbibinata ako nagdadalaga. Paluto, tuloy na pangusap na ako bilang isang nagbibinata. Ang nagbibinata o nagdadalaga ay upang may larawan ng iyong personal na responsibilidad. Bisitahin ang Jamboard para sa iyong mga sagot. Scan ang QR code. Okay, maaari nyo nang i-scan ang QR code. Sa Jamboard, maglalagay kayo ng sticker kung saan ilalagay nyo muna ang inyong surname, first name, at sa baba noon, ilalagay nyo na ang phrase na ako bilang isang nagbibinata o nagdadalaga, then dudugtungan nyo siya, maaaring pumatungkol ito sa sarili, sa pag-aaral o sa bilang mag-aaral, bilang anak o bilang mamamayan. Meron bang hindi maka-access sa Jamboard? Okay. Ang mga hindi nakaka-access sa Jamboard ay maaaring gamitin ang laptop ni teacher. 1 by 1 lang po tayo para ma-type ang kanilang sagot. Sige, mauna ka na, Shai. Sige. Pagkatapos ni Shai ay si Luisa at pagkatapos naman ni Luisa ay si Ellie. Ikaw, Julius, na-access mo ba ang Jamboard? Sige, kung hindi mo rin ma-access, ay maaari mo rin gamitin ang laptop ni teacher para malagay mo ang iyong sagot.
Kaninong sagot yung color blue na sticky notes? Okay. Okay. Si Luisa naman? Panghuli, si Eddie. Si Ayun, sige. Napakabait naman ni Rafi. Hintayin lamang natin ang iba pa nating kamag-aral na nagsasagot. Mukhang na-reach na yung limit ng isang sticky notes. Maaaring i-save mo na yan at mag-upload ka na lang ng panibagong sticky notes. Okay na po ito, teacher. Letter O na lang. Okay. Ayan, nakikita natin na mayroon tayong iba't ibang ideya o iba't ibang sagot patungkol sa kanilang pagbiminata at pagdadalaga, no? Maaari ba tayong makahingi o makahingi ng mga insights sa inyong mga sagot? Yes, Luisa? Teacher ko lang sa naging kalaki ng sa naging aktibidad natin na pagkatuto po na mahalaga po talaga na malaman po namin yung mga pagkapalit tungkulin po na nabubuo po kayo sa amin. Na lalo na po lumalaki na po kami. At yung mga responsibilidad po namin ay lumalawak. Mas maigit po na alam po namin yung mga nagbabago at mas lumalaki ang tungkulin po namin sa sarili. Para pangalagaan po yung sarili namin sa tangalan po na maging parte po ng aming pamilya, hindi na mag-aaral para magpasaya na po yung aming sarili. Sila lang ang mag-aaral. At sa pamayanan naman po para mas maging makabulok ang mamamayan at aktibo. Parte din po kami ng aming. Ayan, ang nasusuri ko sa sagot ni Luisa ay sa kanyang pagdadalaga ay nagiging maalam na siya sa kanyang sarili bilang isang anak, bilang isang mag-aaral at sa kanyang pamayanan. Maaari ko bang marinig ang insight ni Shai? Ay po, teacher. Ako bilang nagdadalaga, kahit kukunin ay mga nag-aanak ng sarili at bilang anak, mag-aaral at parte. Shai, maaari ka bang magbigay ng karagdagang explanation sa iyong nailagay sa sticky notes? I think teacher yan lang. Okay. Maraming salamat, Shai. Ngayon, nasuri na ni teacher, no, na ang lahat ay nagkaroon ng pagkatuto sa ating
talakayan patungkol sa tungkulin bilang nagdadalaga at nagbibinata. Ngayon, para sa ating takdang aralin, kayo ay bubuo ng isang digital concept map. Sino maaaring bumasa? Yes, Michelle? Patuto, bumuo ng digital concept map upang may makita ang relasyon ng responsibilidad ng individual sa iyong tahanan, sarili, paaralan at pamayanan. Malayan kung gamit ang kahit anong online application, sa paggawa nito, ito ay ipapasa sa itinalagang Google Drive folder. Meron ba kayong katanungan sa panutong ibinigay ni teacher? Yes po, Michelle? Kailan po yung deadline? Okay, ang magiging deadline nito ay sa susunod na Friday sa April 5, 2024 sa ganap na 11:59 PM. Ang Google Drive link naman ay isi-send ni teacher sa ating GC. Okay? Ito ang isang halimbawa ng isang digital concept map. Kung ating tatandaan, hiwa-hiwalay nating tinalakay ang gampanin ng isang nagdadalaga o nagbibinata sa kanyang sarili bilang mag-aaral, bilang anak at bilang mamamayan. Pero dito sa ating digital concept map, ito ay ating pagkoconnect-connectahin kung anong gampanin ng sarili na maaari nating ma-aplika sa ating paaralan, sa ating tahanan o sa ating pamayanan. At para sa ating rubrics, mayroon tayong 4 na pamantayan. Ito ang konsepto, kaugnayan at kawastuhan. Ito rin ay isasend na lamang ni teacher sa ating GC upang inyong ma-scan at upang ito ang inyong maging basihan sa inyong gagawing digital concept map. At pangkuli, maraming salamat klase at naway mayroon kayong napulot o natutunan sa ating klase patungkol sa mga tungkulin ng nagdadalaga o nagbibinata.